Hello mga Katden lovers and Katden followers, abay Catherine Bernardo and Alden Richards muling nagparamdam sa social media kani-kanina lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And of course, ngayong araw ay i-congratulate natin si Miss Catherine Bernardo sapagkat siya po ay isa sa mga nominee for Most Influential Women Celebrity of the Year. Ganon din naman i-congratulate natin si Alden Richards at si Catherine Bernardo para sa kanilang MMFF 2024 movies Hello Love Again lead MIFF 2025 showcase in California. So, isa nga ang Hello Love Again sa maglilid, no, para po parang ito ang MIFF po kasi is the Mumbai International Film Festival, which is it is a landmark or event proudly holding the title of the oldest and largest film festival dedicated to a documentary, short fiction and animation film in the South Asia. So, according po sa news na the entries of 50th Metro Manila Film Festival or MMFF and the highest grossing Filipino movie Hello Love Again lead the selection of film joining the 2025 Manila International Film Festival or MIFF. The 2025 MIFF, the festival's second iteration, will hold screenings from January 30 to Feb 2 in Hollywood iconic TCL Chinese Theater. The gala will be the Beverly Hilton in Los Angeles, California on February 2. And like the inaugural edition of MIFF, all entries from the most recent MMFF will be screening including Best Picture Green Bone. So, ibig sabihin, pati po yung mga movie na napanood natin this Christmas ay mapapanood din or dadalin din doon po sa international film para po sa ito pong tinatawag na MIFF inaugural edition. So, mas madadagdagan pa po yung kikitain ng Hello Love Again, no, sa ginawang ito ng ilang mga movie makers, no, ng international. And of course, ito na, no, dahil pagkatapos po ng ilang araw na pananahimik ng Katden or ni Catherine Bernardo and Alden Richards, abay isang photos po ang nag-circulate ngayon sa social media na tila baga ngayon palang paalis si Mr. Alden Richards going to US para sa isang engranding bakasyon na kung saan nakuhanan po siya or namataan siya. Ito po yung kanyang ito po yung caption: "Enjoy at ingat sa flight mo, papi. Pakalayo-layo ka muna at mag-enjoy." It was taken by Mr. Michael Carl Sabino. And ganoon din naman po si Miss Catherine Bernardo. For how many days ay hindi nga nagparamdam ang isang Catherine. At ngayon sa kanyang IG account ay nagpost po siya kung saan kasama niya po yung kanyang pamangkin na si Lexine na dumalaw po sa IB clinic, no, kay Dr. IB at nagpa-derma po siya doon po at nagpagawa po katulad po ng ginagawa niya palagian religiously dito po sa clinic po ni Dr. IB. So, tila baga parang medyo nagparamdam na po yung dalawa dahil parang medyo mailap po sila ng mga recent days, lalo na nung araw na birthday po ni Tisoy. Kasi 'di ba parang inaasahan natin na nasa ibang bansa na siya. Yun pala, papaalis pa lang siya. Which means, no, ito po yung confirmation na talagang nabago nga yung kanyang schedule ng pagpunta po sa US. Imbis na nagpunta siya doon, bago dumating yung kanyang kaarawan, ngayon po, nagbago talaga siya. Which means, lahat po ng mga photos at mga ebidensyang nagkalat na parang meron po siyang pinuntahan at nag-spend siya ng days sa isang special na tao, no, sa kanyang buhay is naganap nga talaga kasi ngayon pa lang po siya susunod sa family niya kasi yung kanyang pamilya po ay nasa ibang bansa na, nasa US na, and then ngayon pa lang po siya pupunta ng US para sa kanya pong bakasyon. So doon po sila magkakaroon ng grand reunion na nakagawian na po ng mga Fulkerson fam doon po sa kanilang lugar sa ibang bansa.
So, kumpirmado. So, ngayon, nasa na po yung mga nagdududa pa? Kayo na po ang musga, no? Dahil lahat po ng mga inilalabas nating news is nagtutugma-tugma sa mga ebidensyang nagkakalat po sa social media. Kaya naman sa mga Katden fans, chill lang po kayo. Huwag kayo masyadong mainip. Dahil imposibleng walang lalabas na resibo kapag po yan ay may mga ganitong pangyayari, 'di ba? So, yung naka-black po siya na parang hoodie, ano na po 'yun? Hindi po 'yun recent na nangyari. Nangyari na po siya, naganap na siya prior pa. And then ngayon, ito yung recent na pangyayari kung saan papunta pa lang siya ng US. So anyway, ito na, magbasa tayo ng mga reaction ninyo. Sabi ni Jaime, this is it. Sa lahat ng mga true blood Katden, let us keep calm, respect our idol as they remain private. Maging masaya tayo para sa kanilang dalawa. Let's always include these two beautiful souls in our prayer. May this 2025 New Year brings hope to them that they will stay together forever. My love and faith that Katden is real remain in my heart. God bless us all, Ma'am Dareds. Let's keep the faith and stay as loyal as we can. Be for Katden. Happy New Year, everyone. Let's spread kindness and positivity. Ayan. Thank you, Ma'am Shi Lehaimed, sa inyo pong yung inyo pong patuloy na pagsubaybay at panonood po sa mga updates natin. At salamat din po sa inyong paniniwala at talagang pagbibigay respeto po sa privacy ng Katden, na bagay na minsan pati yung privacy na hinihingi ni Catherine at Alden ay gusto na rin pong kunin ng ilang mga possessive na mga fans, diba? Yun naman lang po yung kanilang request sa kanilang mga fans, na let's give them a break. Kaya nga po sila nag-signing off doon po sa last time na napanood natin sila, because may mga chances na hindi natin sila makikita together, or meron po sila mga private things na ayaw na rin nilang ilabas sa public. So, salamat po. And of course, sabi ni Miss Coco Channel, good morning to you, Dareds. Happy blessed New Year to you and your family. All the best for 2025. Happy birthday to our son Tisoy, and many more blessings and surprises to come. About private matters of Katden off screen, that's their prerogative, plus own responsibility on screen lifestyle. They both owing to you fans and avid followers. Bashers and critics, they open their mouth, even these two doing the right thing or not. Bashers will make it a big deal. Just earn views and earn money. Yun. So, ganyan po yung kanyang komento. Sabi niya pa, the word guess, assume are entirely different. Guess is more uncertain or wasn't sure. Assume is to believe something to be true without direct proof. When it comes, be reasonably inferred. Thank you, Dareds, for updates and for your trying. Ayan, salamat po, Miss Ma'am Shikoko Channel. So, yun yung kanyang pagkakaunawa nun. And of course, sabi dyan, thank you, Dareds, for your updates, for your trying your hardest to make Katdens and their avid Katden fans and followers happily enjoy your legit updates this year 2024, and hope you continue their trends to 2025. Have a grateful and relaxing weekend. Thank you, Ma'am Chikoko Channel, and Happy New Year to you. Miss Mary Jane Glass, hi Miss Tareds, true, mas gusto ko rin na kagaya nila Coco Jol. Wait na lang tayo, mas rest lang tayo, yan natin kung ano mang meron sila. Dati nga, yung kahit isa-isa lang ang ayuda, okay na, kahit ano gawin nila, may mga magbabash. Very true naman, diba? Dati kasi parang isang ayuda lang mailabas sa isang araw, talagang sobrang happy na yung mga fans. Ngayon, wala lang mailabas, diba? Talagang nagwawala na yung mga fans. Bakit wala? Sabi ni Tchaikovsky, for me, Ma'am Dareds, baka yung sinabing US trip ni Alden ay diversionary tactics lang nila yun. But the actual country na pupuntahan nila ay Antarctica at Croatia, in which both favorite ng Katden na gusto nilang pupuntahan. Based sa mga sinasabi nila on their past interview, just saying lang. Possible din, maaari din, diba? Kasi parang palalabasin lang na pumunta ng US, pero meron pala silang ibang gustong puntahan, diba? Together. And of course, sabi ni Miss Jennifer,
Toriel Thompson. I just watched the first part of your blog. I live when it comes to your reading of comments. Just ignore the bashing. It's nonsense. Yung mga matured and smart people won't care. Mind their own business. Very true, no? Marami talagang ganyan eh. Thank you so much, Ma'am si Jennifer. Sabi ni Haigo, bakit naman ipapaalam ni Kat sa inyo na bumati si Kat kay Alden? Meron silang number sa isa't isa nung nasa Rainbow Rumble si Alden. Inasal siya ni Luis Manzano at alam ni Alden ang update kay Kat. Tapos tinatanong siya ni Luis kung nasaan si Kat. Sinagot ni Alden kung nasaan si Kat. Kaya alam nila ang update sa isa't isa. Kaya privately nag-greet yan. Ayaw nang ipaalam sa mga chismosa. Haha. Sabi ni Mr. Renato, and speaking of Kat din, meron ako nasagap na info from a good friend na kabase sa LA. Nabanggit niya na idaraos ang 75th anniversary ng MIFF Manila International Film Festival sa LA at may special screening ang Hello Love Again this coming January 30 and scheduled. So siguro dito naman makita muli ang Kat din. Let's manifest to that, Miss Tarets. Actually, yan po ay biglaan lang eh kasi parang surprisingly parang biglang dumating po yung schedule na yan. So ibig sabihin po this coming January 30 asahan natin na nandun sila sa special screening. Kaya nga special screening, ibig sabihin nandun talaga sila. Sabi ni Arnie TV, sa totoo lang ako mas gusto kong private si Kat and Alden kasi ako fans talaga ako na gusto ko sila magkatuluyan. Kaya okay na ako na wag sila masyadong bukal kasi kapag masyado sila nagsishare like dati kay Daniel, lahat nakikialam ang mga tao sa lahat ng kilos ng mga tao katulad ni Sara, Mateo, Coco, Julia. Tignan mo, matatag sila, mas maganda para maprotektahan ng dalawa. Mas maganda yung wag sila mag-share ang mga yan, hindi totoong mga fans yan, 'di ba? Yun po yung mga example like ayun nga, yung mag-asawang si Coco tsaka si Julia, tapos si Sara tsaka si Mateo Guadicelli. Tingnan mo, seldom lang sila talaga kung mag-share ng kani-kanila mga updates. Kasi, ang talaga namang natin, concern natin, or kinikater po nila, yung mga talents po nila. Bonus na lang talaga na naglalabas sila ng mga personal thing about them. Diba? Yun naman po talaga yung truth about that. Kaso nga lang, syempre, may mga, sabi ko nga, may mga possessive na mga mga fans na gusto talaga pati pribadong buhay ilabas. Sabi ni Geraldine Fabilan, siguro wag natin masyadong isipin yung mga yan tungkol sa Kat din. Baka hindi pa sila, intayin na lang natin ngayong taong 2025, Ma'am Darrets. Baka may project sila ngayong taon. Update mo kami, thanks po. Actually, meron po silang proyekto together. And it was confirmed by attorney Annette Gozon ng GMA7. Kasi siya po yung isa sa mga nagpo-push. Si Blue Haven, kung sakali minsan na nga lang magka-jowa, tinatago pa. Saan ba kasi yung sasabing gusto nila ng private? Mas nagkakagulo ang mga tao dahil imbis na manahimik, ang dami mga kanya-kanyang opinion. Kung umamin na nga lang sila tapos ang usapan, kung mayroong may ayaw, wala na silang paki. Pinapakiikot pati yung mga taong sumusuporta sa kanila. Yan, to naman yung kanyang opinion, let's respect to that. Sabi ni Sir Joel, posibleng hindi bati ni Kat si Alden, baka yung mga kasama pang I love you ang pagbati ni Kat at may kasama pang kiss. Sabi ni Jackie TV, may ibang fans kasi buang sila, judgmental sila, pakialamera sila sa buhay ng may buhay. Why not to respect sila kung anong meron sila, buhay nila yun, at support na lang tayo what they want in their life. Diba? Yun naman yung kanyang komento with regards to this. And salamat po sa inyo pong mga komento dahil talagang baalitaktakan talaga to sa comment section. Ang dami po mga nagko-comment and medyo po talagang marami pong gusto magbigay ng opinion with regards to this. So thank you so much with your comments. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.